I'm sorry. I'm sorry sa lahat ng ginawa namin ng mami mo. I'm sorry sa pagtataboy sa'yo, panghuhusgang natanggap mo mula sa amin, sa pang-insulto namin sa'yo, sa mga araw na hindi namin pinaramdam sa'yo na mahal ka namin at mahalaga ka. We're sorry, Iha. I'm sorry. Patawad sa lahat ng ginawa namin. Hagulgol ni Dad sa tiyan ko. Nag-uunahang umagos ang luha ko. Halos manlabo na ang mata ko dahil sa luhang nag-uunahan. Please take the pain away. Hindi ako makagalaw sa higpit ng yakap ni Dad. Sinubukan kong kalasin ang kamay nitong nakahawak sa bewang ko, pero masyadong mahigpit. Tiningnan ko ito at hindi ko mapigilang hindi masaktan. Pinunasan kong luha ko at dinungaw ulit ang aking ama. Please, tumayo na po kayo. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Nangihina akong sabi nang makita kong pinagtitinginan na kami. I can't say that I forgive them. Hindi ko masabi na mapatawad ko sila, pero sana nga ganun kadali makalimot. Sana nga ganun kadaling magpatawad, pero ang hirap para sa akin. Kasi nasaktan ako ng sobra eh. Sobra-sobra, na halos hindi na ako makabangon dahil sa sakit na dinulot nila sa akin. Ngumiti lang ako sa aking ama, isang malungkot na ngiti. Gusto ko silang patawarin. Gustong gusto, pero hindi ganun kadali. Sana nga mahanap ko sa puso kong kapatawaran na para sa kanila. Sana ang dali-daling magpatawad at makalimot. Pero ang hirap eh. Ang hirap-hirap. Hinawakan ko ang kamay ni Dad at dinala sa upuan. Dahil panigurado pagod ito. Ngumiti ako dito ng pilit. Mahal ko sila. Mahal kong magulang ko. Kahit anong tanggi ko ay mahal ko pa rin sila sa kabila ng kasalanan nila sa akin. At susubukan ko magpatawad ng unti-unti hanggang sa maghilom ang sugat sa puso ko na kagagawan nila. Nawala ang paningin ko sa aking ama nang marinig kong pagbukas at pagsara ng pintuan ng kwarto ng aking ina. Lumabas doon ang isang doktor. Humarap ka agad ito sa amin. No need to worry, Mr. Perez. Your wife is okay. Nawalan lang ito ng malay dahil sa stress at pagod. Pero still, delikado pa rin ito sa kalusugan ni Mrs. Perez. Kailangan niyang iwasan ang pagiging stress at dapat magpahinga palagi. Mahabang paliwanag ng doktor. Nakahinga ako ng maluwag doon sa sinabi ng doktor. Buti naman at safe ang aking ina. Bumuntong hininga ako ng malakas bago ako nagpasalamat sa doktor. Bago ito umalis sa harapan namin. Umupo ulit si Dad at yumuko. Pero hawak-hawak pa rin ang kamay ko. Nasasaktan ako para dito. Huminga ako ng malalim at hinayaan ang aking ama sa ginagawa nito ngayon. Napangiti ako ng malungkot habang nakatingin sa aking ama at wala akong ibang maisip kundi ang salitang sayang. Samantha? Napaangat ang parehong ulo namin ni Dad nang marinig ko ang pangalan ko. Tumambad sa akin si Tita Zoe na tumatakbo papalapit sa akin. Kaagad akong tumayo at sinalubong ito ng yakap. Napatingin naman ako sa unahan nang makita kong kararating lang din ng magulang ni Kiel na nag-aalala rin para sa magulang ko. Kasunod nito ang kaibigan ni Kiel kasama na doon si Kyron. What happened? Rinig kong tanong ni Tito, ang ama ni Kiel sa daddy ko. Kumalas ako sa yakap ni Tita at napatingin sa ina ni Kiel na sinalubong sina Kyron. Where's Kiel? Where's my son? Sunod-sunod na tanong ni Tita. Nagkatinginan ng tatlo bago sila napatingin sa akin. Ano? Kumunot ang noo ko. Nasa Paris, Tita. Si Dylan ang sumagot bago niya binalik ang paningin sa akin. Nasa Pilipinas ka? Gulat na tanong nito. Wala sa sariling tumango ako. Anong gagawin ni Kiel sa Paris? Gulantang na tanong ni Tita. Hinabol si Samantha. So pag-uwi mo dito sa Pilipinas, yun naman ang pagdating ni Kiel sa Paris. Nagkasalisi kayo. What? Anong kailangan ni Kiel sa akin? At bakit kailangan sundan ako sa Paris? Kumalabog ang dibdib ko. Wait, I'll call him. Andito lang palang hinahanap niya. Damn man. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Dylan. Nag-excuse ito sa amin habang tinatawagan ngayon si Kiel. Umiwas ito ng tingin at napatingin sa ama kong masinsinang kausap ang ama ni Kiel. Anong ginagawa ni Kiel sa Paris? Anong sinasabi nilang hinahanap ako? Anong kailangan sa akin ni Kiel? Napasinghap ako ng munti ko nang makalimutan ang anak ko. Bumaling ako kay Tita na merong katawagan sa phone. Binaba niya ito at bumaling sa akin na nagtatanong. Ang anak ko? Tanong ko kaagad. Lumapit sa akin si Tita at niyakap ako. Pupunta na sila dito. Gusto ko sanang manatili sila sa bahay pero umiiyak si Austin. At gusto kang makita.
lalo na't alam nitong nasa hospital ang mami mo. Medyo nagulat ako sa sinabi ni tita. Humarap ako dito. Sinong kasama nila papunta dito? Gulantang kong tanong. Kumunot ang noo ni tita. Oo nga pala, hindi alam ni tita na kasabwat si Danica sa lahat na nangyari sa akin. Si Migs, Ina at Manang, nag-aalala sila sa mami mo, sabi ni tita. Ano palang nangyari? Bakit nagkaganito? Dagdag na tanong ni tita. Huminga ako ng malalim. Meron ba silang kasamang guard o kasama man lang tita? Hindi ko na pinansin ang sinabi ni tita. Nasa anak ko lang ang isip ko. Lumilipad ang isip ko sa anak ko. Ang driver lang natin. What? Nagulat ako sa sinabi ni tita pero bago pa ako makareact, sabay-sabay kaming napalingon sa likuran namin at tumambad sa amin ng mga pulis. Si Manang napaika-ika kung lumakad at ang driver na merong pasa sa muka. Sam, si Austin. Mas lalong kumalabog ang dibdib ko nang marinig ko ang boses ni Manang na nanginginig. Kaagad akong lumapit dito. Na-alerto ang lahat. Bakit? Asan ang anak ko? Kinakabahan kong tanong habang nakatingin kay Manang na lumuluhang nakatingin sa amin. How about Migs and Ina? Si tita nagulat nang hinanap ng mata nito si Migs at Ina pero walang nahanap at walang dumating. May humintong van po sa harapan namin. Ang akala ko po nasiraan pero nagulat kami nang tinutukan kami ng baril. Si Manong driver ang nagsalita. Ang anak ko. Nanghina kaagad ako nang malaman kong nadukot ang anak ko kasama sina Migs at Ina. Kaagad lumukob sa akin ang kaba. Kaagad lumukod sa akin ng pag-aalala para sa anak ko. Sa dalawang kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natulala ako ng ilang sandali. Samantalang ang mga kasama ko ngayon ay kinausap ang mga pulis. Kasalukuyang ginagamot na si Manang at ang driver nila. Kaagad kong kinuhang phone ko at nagbabaka sakaling may text o update si Manong driver na pinasundan ko sina Danica. Naiiyak na ako sa pag-aalala para sa anak ko. Panigurado takot na takot yon pero alam ko na hindi naman pababayaan yun nila Migs at Ina. Kaagad akong tumakbo at iniwan sila doon. Narinig ko kaagad ang mura ng kung sino. Kailangan kong kunin ang anak ko. Kailangan ko si Austin. Kailangan na kailangan. Tumakbo ko ng mabilis pero hindi pa ako nakaabot ng elevator ay may marahas na humila sa akin. Napapikit ako sa gulat pero minulat ko din ang mata ko at tumambad sa akin si Dylan. Where are you going? Seryosong sabi nito habang mahigpit na hinawakan ang braso ko. Nagpumiglas at bahagyang umatras at inis na tiningnan ko ito. Hahanapin ko ang anak ko. Inis na sabi ko bago ako tumalikod at pindutin na sana ang elevator nang bigla niya ulit akong hinila. Hindi ka aalis dito. Hintayin mo I don't care! Kailangan ako ng anak ko ngayon! Tinutol kong sinabi niya. Narinig ko kaagad ang tawag sa akin sa likod ni Dylan. Lumingon ako dito at tumambad sa akin si Dad na nag-aalala ang mga mata. Na-alerto ang lahat at hindi sila mapakali, lalong-lalo na si Tita Zoe. Pero kasi ibang usapan yun. Sam, anak, please stay here. Hayaan mo ng mga pulis para hulihin sila. Napatingin ako sa ama ko na ngayon palapit na sa akin. Umiling ako at umatras. For God's sake, Dad. Anak ko yon. Wala akong pakialam kung meron mang mangyari sa akin. Basta makuha ko lang ang anak ko. Sunod-sunod bumuhos ang luha ko bago ako pumasok sa elevator. Naninikip ang dibdib ko sa pag-aalala para sa anak ko. Siya na lang ang meron ako. Si Austin na lang ang meron ako. Si Austin na lang ang pamilya ko. Yumuko at nag-uunahang tumulo ang luha ko. Hindi ako mapakali sa loob ng elevator. Si Austin na lang ang nagmamahal sa akin. Lumabas kaagad ako ng elevator nang bumukas ito. Tinakbo ko ulit ang mahabang pasilyo ng hospital bago ko narating ang entrance ng hospital. Lumabas kaagad ako at dumiretso sa daan upang maghanap ng taxi. Hindi ko kayang mayroong mangyaring masama sa anak ko. Hindi ko kayang mawala ang anak ko dahil si Austin ang dahilan kung bakit ako lumalakas at lumalaban sa gitna ng sakit at paghihirap na nangyari sa akin. Pumasok kaagad ako ng taxi nang mayroong huminto sa harap ko. Ma'am, alam ko na po kung saan sila. Si Manong driver? Manong? Gulat ako nang makita ko si Manong driver. Nakatingin ito sa akin. Alam ko na po kung nasan sila, ma'am. Pasensya na po, medyo natagalan. Sabi nito bago pinaharurot ang sasakyan. Napatingin ako sa labas ng nahagip ng paningin ko si Dad, Tita Zoe at mga kaibigan ni Kiel na nakatingin sa taxi. Kung saan ako nakasakay, pinunasan ko ang luha ko. Dalhin niyo po ako doon, Manong. Ngayon din po. Tumango ang driver. Napatingin ako sa phone ko nang umilaw ito
At sunod-sunod ang natanggap kong message kay tita bago ito tumawag. Hindi ko ito sinagot, ini-off ko ang phone ko at binalik sa bulsa ng pants ko. Inip na ako dito sa loob. Sobra-sobrang pag-aalala ko. Natigil ako sa pag-iisip ng tumigil ang taxi sa isang mansyon na medyo merong kalumaan na. Napatingin ako dito at bukas ang ilaw ng bahay na ito. Bumaling ako kay Manong. "Andito na po tayo, ma'am," sabi nito. Tumango ako at kaagad lumabas. "Kaya ko na to. Ililigtas ko ang anak ko. Bahala na." "Manong, humingi ka po ng tulong." Pagsusumamo ko dito, tumango ka agad si Manong at iniwan ako dito. Tumingin ako sa paligid, nag-iisa lang ang bahay na ito. Kaagad na sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin. Lumukob muli ang kaba sa aking dibdib. Makikita ko pa naman ang daan dahil full moon. Dahan-dahan ako naglakad sa isang kawayan na gate. Sobra-sobrang kaba ko ngayon, pero tinapangan ko ang sarili ko para sa anak ko. After all, si Austin ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban at lumalakas. Dahan-dahan kong binuksan ang gate at tumabad sa akin ang van. Nagtago kaagad ako sa likod ng van at napaangat ang paningin sa pangalawang palapag na naka-dim lights lang. Lumunok ako at dahan-dahang naglakad upang hindi makagawa ng ingay. Para sa anak ko. Naglakad ako ng dahan-dahan palapit sa double door. Huminto ako sa hamba ng pintuan para magtago. Tahimik ang buong bahay at wala akong naririnig na kahit anong ingay. Hinawakan ko ang doorknob ng pinto. Huminga muna ako ng malalim dahil sa kaba bago ko ito dahan-dahang pinihit. Pumikit ako ng akala ko nang makakagawa ako ng ingay, pero salamat na lang at hindi. Dahan-dahan binuksan ko ang pinto. Para akong isang magnanakaw sa ginagawa ko. Sumilip ako gamit ang ulo ko. Pinasok ko ang ulo ko sa loob pero nanatili ang katawan ko sa labas. Tumingala ako sa ikalawang palapag at nakahinga ako ng maluwag ng walang tao doon. Bumaba naman ang mata ko sa unang palapag bago ko nilibot ang paningin ko. Tumingin ako sa kanan at walang tao bago ako tumingin sa kaliwa na wala din. Saan nila nilagay ang anak ko at ang kaibigan ko? Tumingala ulit ako pero wala akong naririnig na boses. Binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan pa rin ako bago ako pumasok habang nag-iingat para hindi makagawa ng ingay. Naglakad ako ng isang beses. Isang hakbang lang ang ginawa ko bago ako tumingin sa kanan. Natulala ako ng ilang sandali nang makita ko ang anak ko. Si Migs at Ina na nakaupo sa isang upuan. Nasa gitna ang anak ko habang umiiyak. Isa-isa sila ng upuan habang nakagapos at magkalayo ng 1 meter lamang. Nakatakip ang bibig nila ng scotch tape. Tumakbo ka agad ako palapit sa kanila dahilan para sabay-sabay silang mapatingin sa akin. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ako. Mas lalong umiyak ang anak ko. Shit, una kong pinuntahan si Megs at kinuha ka agad ang takip sa bibig nito. "Samantha, anong ginagawa mo dito?" Hindi ako sumagot sa tanong ni Megs. Wala na akong oras. Kailangan namin magmadali. Kaagad ko rin kinalas ang kamay ni Megs na nakatali para siya na mismong kumalas sa tali ng paa niya. Lumapit ako kay Ina at kinalas din ang takip sa bibig at sa kamay nito para siya na din mismong kumalas sa paa nito. Lumapit kaagad ako sa anak ko, tinanggal din ang takip sa bibig nito. Mami? Umiiyak ang anak ko, awang-awa ako. Pinunasan kong luha nito bago ko ito sinenyasan na manahimik. Tumango ito. Kinalas ko kaagad ang tali sa kamay nito pero bago ko pa nagawa yun ay isang malakas na putok ng barel. Napatayo ako nang wala sa oras nang narinig kong isang putok ng barel sa paanan namin. Napasigaw sila Megs at mas lalong umiyak ang anak ko. Hinanap kaagad ng mga mata ko kung saan ang galing ang putok ng barel. Tumingala ako at kahit madilim sa taas. Hindi sapat yon para hindi ko makilala kung sinong nasa taas. "Welcome, Samantha," malambing na sabi ni Danica habang katabi nito ang isang babae na walang iba kundi si Sofia. Nakaramdam kaagad ako ng kaba nang makita kong baril na nakatutok sa akin. Napatingin ako sa harapan namin at biglang lumabas doon ang 3 lalaking nagyoyosi at nakangising nakatingin sa akin. "Kiel, help!" Si Kiel kaagad ang pumasok sa isip ko. Umatras ako at lumapit sa anak kong yumakap sa akin ng mahigpit. Lumapit ako sa anak kong humahagulgol at ramdam na ramdam ko ang takot nito. Lumapit din sa amin si Migs at Ina. Hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng takot. Nanatili ang paningin ko sa kanila habang nilalagay ko ang 3 sa likuran ko. Ngumisi si Lucio. Bago nito hinagis ang yosi, ganun din ang kasama nito. At bahagya pang tinapakan. Narinig ko kaagad ang hagulgol ng 3 nasa likod ko. Ramdam na ramdam ko ang takot nila. Mahigpit din ang hawak sa akin ng anak ko. "Ilayo mo sila sa isa't isa," seryosong sabi ni Danica habang nakatingin sa asawa nito. Lumunok ako at umatras habang pinagtatakpan ng mga kasama ko.
Tumingala si Lucio kay Danica bago sinenyasan ng dalawa nitong kasama. Kaagad lumapit sa amin ang tauhan ni Lucio bago kami pinaghiwalay na apat. Nagpumiglas ako at rinig na rinig kong iyak ni Austin habang pilit na lumalapit sa akin pero hawak ito ngayon ng isang lalaki na tauhan din ni Lucio. "Let me go!" Nagpumiglas ako pero mas lalo nila akong nilayo sa tatlo. Tumingala ako sa ikalawang palabag at lumuluhang tumingin sa mag-inang nakangisi at nakadungaw din sa akin. Nagkatinginan ng mag-ina bago bumaba si Sofia sa hagdan. Isang tao lang ang nakahawak sa akin. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ko. At nakalagay ito sa likod ko dahilan para makaramdam ako ng kaunting sakit. Lumuluhang napatingin ako kay Sofia nang bumaba na ito. "Please, let us go. Danica, why are you doing this? Parang awa mo na, pakawalan mo na ang anak ko." Pagmamakaawa ko habang palipat-lipat ang tingin ko kay Sofia at Danica. Sinubukan ko magpumiglas pero mas lalo akong nasasaktan sa higpit ng hawak ng lalaki sa akin. Tumawa lamang si Danica sa sinabi ko at isang halakhak naman para kay Sofia. Nag-uunahang umagos ang luha ko. Ang bango mo." Komento bigla ng lalaking nakahawak sa akin at inamoy nitong leeg ko. Nagpumiglas ako pero tumawa lang ito ng malakas. "Shut up, asshole. Mamaya mo na pairalin niyang kakatihan mo." Biglang nagsalita si Sofia na ngayon nasa harapan ko na habang naka-cross arm at nakangising tanong sa akin. "Bakit kasi hindi niyo na tinuluyan to dati?" Malambing na sabi ni Sofia habang hinahaplos ang pisngi ko. Umiwas ako pero hinawakan niya pa rin ang pisngi ko. "May lahing pusa ata yan eh. Tinapon na namin pero buhay pa rin." Natatawang sagot ng isang tauhan ni Lucio na nasa harapan ni na Megs at nakatutok sa kanilang barel. Nag-uunahang umagos ang luha ko nang napagtanto kong sila nga ang lumapastangan sa akin. Pinunasan ni Sofia ang luha ko. Bago ako napapikit at sinampal niya ako ng malakas. Rinig na rinig yon sa buong bahay. She slapped me real hard. Naramdaman ko kaagad ang sakit sa pisngi ko. Nalasahan ko kaagad ang dugo sa gilid ng aking labi. Shit, ang sarap sa pakiramdam habang sinasaktan kita, Samantha. Paulit-ulit akong sinampal ni Sofia hanggang sa mapagod ito. Bawat sampal nito sa akin, ramdam ko ang galit nito sa akin. Nanonood lamang sila sa pagsasampal sa akin ni Sofia habang rinig na rinig ko naman ang hagulgol ni Megs at tawag sa akin ng anak ko. Isang sampal na malakas. "Para sa lahat ng ginawa mo, para sa pagsira at pag-agaw sa akin kay Kiel." Isang malakas na sampal ulit ang ginawa niya sa akin dahilan para manghina ako. Hindi ko lang magawang matumba dahil hawak ako ng mahigpit ng kasamahan nila. Nalasahan ko kaagad ng dugo sa gilid ng labi ko. Halos hindi ko na maramdaman ang sakit ng paulit-ulit niyang pagsampal sa akin. "Enough, Sofia!" Rinig kong saway ni Danica sa anak nito. Tumawa lamang si Sofia, napapikit ako. Hindi ko kayang imulat ang mata ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Ganito na lang ba palagi? Ganito na lang ba palagi ang takbo ng buhay ko? Laging masakit. Kailan ba ito matatapos? "What, Mom? I'm enjoying this." Nakangising sabi ni Sofia habang nakatingala sa inang nasa pangalawang palapag ng minulat kong mata ko. Tiningnan ko din si Danica na ngayon nasa likod nito si Lucio at nakayakap sa kanya. Pamilya nga sila. Mas lalo kong napatunayan na matagal na nila kaming niloloko. Pero hindi ko lang alam kung bakit nila ginagawa ito. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin sa kanilang lahat. Umalis si Sofia sa harapan ko at pumunta sa mesang hindi kalayuan sa amin at kumuha doon ng isang basong alak bago ulit pumunta sa harap ko. Napatingin naman ako sa banda ng anak ko na ngayon umiiyak pa rin habang nakatingin sa akin. Wala nang nagbabantay sa akin doon dahil nasa tabi ko na ito ngayon. Habang hinahaplos ang braso ko, nagpumiglas ako dahil kilala ko ang haplos na yun. Mas lalo kong napatunayan na sila nga ang lumapastangan sa akin. Nag-uunahang umagos ang luha ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakalimutan lalo na't nasa tabi ko lang sila. "Let us go, please. Pakawalan mo na kami. Why are you doing this?" Nangihinang sabi ko habang lumuluha. "Huwag kang mainip, Samantha. May hinihintay pa tayo." Nakangising sabi ni Danica habang hinahalikan ni Lucio ang leeg nito. Umiwas ako ng tingin at yumuko. "Kiel," napatingin naman ako sa taong humawak sa akin na nagsisindi ng sigarilyo. Naging marahan ang hawak nito sa akin dahil kailangan niyang sindihan ng yosi. Ginamit kong pagkakataon na yun para makawala sa hawak nito at nagtagumpay nga ako. Humarap ako at kaagad ko itong sinapak at sinipa ng malakas sa bibig nito. At sa paa, dahilan para matumba ito
Ang yosing nasa bibig nito kanina ay pumasok sa bibig nito. Napatingin naman ako sa isang lalaking papalapit sa akin at ambang susuntukin ako pero yumuko ako. Para iwasan ang suntok nito, inangat ko ang tuhod ko para tamaan ang gitna ng hita nito. Napamura ito ng malutong na natamaan kong gitna ng hita nito. Binalikan ko si Sofia na ngayon hindi makagalaw dahil sa gulat at ginamit kong pagkakataon na yon para sampalin ito ng malakas. Dahilan para matumba ito at mabitawan ng alak. Isang putok ng baril. Mami! 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 Sigaw ng anak ko nang pinutukan ako ng baril sa paanan nito. One more violent move, Sam, and your Austin is dead.